Hello everybody! Ako ulit si Secretary Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development and welcome sa pangalawa na naman nating live session. Alam nyo, marami kasing nagtatanong ano na ba talaga mangyayari bukas doon sa tulong pinansyal na ibibigay natin sa mga tricycle driver at sa mga darating na araw sa mga iba't iba pang mga public utility vehicle drivers. So, pwede nyo na i-post sa comment section yung mga katanungan nyo kung ikaw man ay apektado or hindi. Pero ang importante, sasagutin at sasagutin namin. Ito ko na marami na unti-unti na marami na nanonood. Maari hindi ikaw yung apektado pero may kaibigan ka na tricycle driver, tricycle operator, or public utility driver or public utility operator. Feel free to ask for them kasi baka nasa pasada sila tapos hindi na sila makapagtanong. Maggawang-gawa ka na at i-post mo na lang yung mga maaring katanungan nila. Hayaan lang natin na marami pa mag-login para yung tanong nyo ay maaring maging tanong rin nila at masagot natin na maayos. Isa. So siguro simulan natin. Alam nyo, bukas magsisimula na yung tulong pinansyal mula sa Pamahalang Nasyonal para sa ating mga tricycle driver. Alam natin na ang laki ng tinaas ng presyo ng petrolyo at ang utos ng ating Pangulo, siguraduhin natin na yung mga naiipit, nahihirapan natin mga tricycle drivers, mga tsuper natin, and later on yung mga ibang public utility vehicle drivers, matulungan natin. So ang bawat isa makakatanggap ng 5,000 pesos, pero ang tanong is, paano, sino, saan? So, I'll take this opportunity to answer your questions. Una, meron tayong tanong galing kay Hermogenes Datul. Sir, tanong lang po, Manila lang po ba ang mabibigyan ng tulong pinansyal o ayuda na 5,000? Hindi ho. Sisimulan lang sa Metro Manila bukas hanggang sa bago mag-Holy Week. Ang mako-cover natin dyan ay ang ating mga tricycle drivers, ang ating mga MC taxi, ang mga public utility jeeps, ang mga grab car, pati na rin ang mga delivery service. Covered yan sa Metro Manila. Then later on, lalabas na rin tayo sa Metro Manila pagtapos ng Holy Week. Ang next na tanong naman galing kay EJ Navuea. Pag po ba wala sa list, saan po pwedeng makipag-coordinate? Kung tinutukoy mo tricycle driver ka or tricycle operator na driver din at wala ka sa listahan, magtungo na po kayo sa inyong local government unit kasi sila ang gumagawa ng listahan. Tatandaan natin, ang mga tricycle, ang license to operate nyo ay galing sa lokal na pamahalaan. So sila ang naatasan natin dito sa Metro Manila and later on paglabas natin ng Metro Manila na gumawa na ng mga listahan at yun na ang magiging basihan ng pag-payout ng DSWD bukas at sa mga darating na araw. Siyempre nagtatanong rin si Ray Alberto, Sir, paano po kung may prangkisa kaya lang po di na-renew, kasali pa ho ba? Sorry Ray, unfortunately, pag hindi ka na-renew, hindi ka na-appear sa listahan. Kasi, ibig sabihin, hindi ka na operator or driver in good standing. Ang masasama lang talaga ng mga local government unit sa mga listahan, yung mga pumapasada pa, may valid na prangkisa at may mga valid na TODA IDs. Now, meron pa isang tanong na related, galing naman kay JZ Balmero, Daima Kali. Sir Rex, di ba po malinaw na photocopy at original license po ang kailangan? Yun lang po, di ba, ang dadalhin? Kasi po dito sa lugar namin, meron pa pong stub na hinihingi. Ganito po alinsunod sa utos ng ating Pangulo, dalawa ang kanyang direktiba. Una, tulungan ang ating mga tsuper ng public utility vehicles, tricycle o yung mga nabanggit ko kanina, jeep, UV, at yung iba pang public utility vehicle, kailangan matulungan natin sila sa pagtaas ng presyo ng krudo o ng petrolyo. Kasi kinakain na yung kanilang kinikita. Kahapon niya, kakwentuhan kayo mga taga Valenzuela, halos 40% ng kanilang kinikita napupunta na sa pagbili ng pagpapagasolina. Pero ang pangalawang ulutos ng ating Pangulo, bukas, wag na namin marami pang tanong, wag na pahirapan. Kaya nga ang naging sistema natin, kapag nasa listahan na kayo ng inyong lokal na pamahalaan, na-submit na sa DSWD, bukas, dalhin nyo lang yung driver's license nyo, pati na rin yung photocopy ng driver's license nyo, sapat na yon. Wala nang ibang hihingiin pa.
So yung mga stub, hindi ho totoo yan. Wala hong ganyan na usapan. Valid driver's license lang at isang photocopy ng original. Sapat na po yun. May nagtatanong, saan namin kukunin? Alam po nyo, kung ang local government units natin ang gumawa ng listahan, sila rin na nagtakda kung saan tayo pupunta para kunin. At pangalawa, ang request ko, wag ho tayo dadagsa. Wag naman yung lahat sabay-sabay tayong pupunta sa payout center kasi baka naman wala nang matira sa pila ng mga tricycle at maantala naman ang riding public. Ang ginawa namin at ng inyong mga lokal na pamahalaan sa NCR, gumawa ng schedule at sila ang magkukwento sa inyo kung kailan kayo pupunta sa mga payout center para masigurado na habang nagpe-payout tayo ng tulong pinansyal, ay tuloy-tuloy pa rin ang pamamasada ng mga kasama natin na tricycle drivers. Panibagong tanong, galing naman kay Brenda Rojas Arcega. Good afternoon, Sec Rex. Lang po sana kung kasama po bang mabibigyan ng ayuda ang mga nagtatransportify. Magandang tanong. Mag-uusap kami ng Department of Transportation ni Secretary Banoy Lopez tungkol sa mga nagtatransportify. Alam ko naman na baka nasa listahan nila kayo, pero uulitin ko. So far, ang mga kasama sa NCR, una, mga driver at driver operator ng tricycle, mga MC taxi, mga public utility jeep, mga grab car, at mga delivery services. So kasama dyan yung mga katulad ng Food Panda, Grab Delivery. Yan pala ho muna. At sa NCR muna natin gagawin this next 2 weeks, simula bukas, bago mag-Holy Week. Now, after Holy Week, lalabas naman tayo ng Metro Manila para matulungan naman natin yung mga kategorya na yon sa probinsya. Pero antabayanan nyo, usap kami ni Sec Banoy tungkol sa Transportify. Meron tayong tanong galing kay Anne-Lorraine Benson Ferrer. Paano naman yung mga walang toda? Paano sila makakakuha ng ayuda? Mapansin nyo din sila, nangangailangan din po. Tama ho kayo, lahat naman ng kababayan natin sa ganitong pangyayari, talaga nangangailangan, maraming nagigipit. Pero syempre ngayon, ang most organized way yung mga may prangkisa muna, yung mga license to operate at hindi kolorum. Pero hindi naman ho ibig sabihin na nakalimutan na natin yung iba. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, ang aming mga nakatanggapan, nakabukas yan para sa inyong mga iba't ibang pangangailangan. Hindi lang sa ayuda, kundi pati na rin sa medical assistance, burial assistance, at hindi mo kailangan mahirap para pumunta dito. Pag meron kang krisis na pinagdadaanan, pumunta lang ho kayo sa DSWD. Ang DSWD ay para sa lahat. Ngayon, may tanong si Julius Gonzalez. Pag walang TRU or Tricycle Regulatory Unit ID, walang 5,000, tama po? Oo, tama po. Kasi hindi naman ho kayo makakapasada sa inyong mga lugar kung wala kayong license to operate or TODA ID mula sa inyong mga lokal na pamahalaan sa NCR. Ang ibig sabihin, pag wala kang license to operate, kolorum ho tayo at hindi ho tayo bahagi, syempre, ng programa. Palagay ko, dapat magpa-renew muna kayo, magpa-accredit kayo sa inyong LGU para sa mga darating na araw, kapag may mga susunod pang ganitong tulong na pinansyal, makasama naman kayo. Meron pa hong tanong. Galing naman kay JZ Balimeo de Calima. Sir Rex, di ba po ba malinaw? Nasagot na natin to. Oo. Bukas, malinaw na ang dadalhin lang ng mga driver. Una, isang driver's license na valid, yung kanila. At photocopy nun. Sapat na yon. At siguraduhin nyo na nasa listahan kayo na isinabmit ng inyong lokal na pamahalaan. Sino po ba ang malalagay dun sa listahan? Yan ho yung mga binigyan nila ng license to operate. Ibig sabihin, mga legal na mga namamasada ng tricycle sa kanilang lugar. Meron pa ho tayong tanong dito. Galing naman kay Early Haspanta. Paano po yung mga ibang tricycle na di po nakapasok sa munisipyo o wala pang mga prangkisa? Di po ba sila pwede bigyan? Unfortunately, tulad na nasabi ko, pag wala tayong prangkisa, hindi ho tayo masasama sa listahan dahil wala ho tayong license to operate. Medyo may problema ho tayo dyan kasi baka colorum ang mga tricycle natin. Pero hindi naman to ang una at huling beses na magbibigay ng tulong na pinansyal ng pamahalang nasyonal. May mga darating pa, lalong-lalo na pag humaba pa tong krisis natin sa gitnang silangan. So it's not yet too late, makipag-ugnayan kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para maiayos nyo ang inyong mga papeles. Ngayon, meron pa tayong katanungan.
Bakit po yung mga operator na wala namang nasagot ko na ho yan? Hindi naman galing kay Bong Javier, hindi naman po makatwiran na ang mga namamasada lang ang bibigyan. Paano po kami mga truck driver na humina ang biyahe gawa ng mahal na gas? So alam namin na napakaraming naapektuhan. And ang importante sa amin, we do this in an orderly fashion. Huwag ko kayo mag-alala. Yung Department of Transportation sa pamuno ni Secretary Lopez, naghahanap pa ng ibang pwedeng maitulong sa mga nagda-drive na naapektado. Meron naman kay Abilin Aviar, how about sa mga MC Taxi? Gobyerno ba ang magde-decide sa mga katanggap o yung listahang ipapasa lang ng company? Sa ngayon, yung listahan ng MC Taxi, Public Utility Jeep, Grab Car at Delivery Service, ang mga listahan yan galing sa LTFRB, hindi sa inyong mga lokal na pamahalaan. So kung anong ipinasa sa amin ng DOTR o ng LTFRB, yun naman huy masasama sa mga darating na araw. Yung nangingista po ba, may ayuda pa rin po ba? Alam nyo, hindi ho ako na sa Department of Agriculture. Pero alam ko na pinag-iisipan na ng Department of Agriculture sa pamumuno ni Secretary Laurel kung paano naman matulungan ang ating mga mangingisda at magsasaka. Meron pa ho ba? Ayun, Rafi Duga. Secrec, salamat po. Love you from Valenzuela. Love you too. Meron tayong tanong kay Zaldi Rizaldo. Pwede po ba ang authorization galing sa owner ng prangkisang ibibigay ng driver? Alam nyo, personal na kayong pumunta para hindi maantala, wala ng maraming tanong. Alam nyo, kaya nyo yan kasi may tricycle naman kayo at sandaling-sandali lang yung proseso. Sisiguraduhin natin na mabilis para makabalik kayo sa inyong mga pila para makapaghanap buhay ulit. May John Patrick Ginoya, meron po rin ba sa MC Taxi at Delivery Riders? Meron po. Antabayanan nyo lang, John Patrick. Inaantay lang namin ang final na listahan mula sa LTFRB at sa madaling panahon, bago mag-Holy Week, sisimulan na rin natin yan. Lala Move Rider, paano po maka-avail, sir? Basta pag nasa listahan ka ng LTFRB, kasi lahat naman kayo may prangkisa galing sa kanila or license to operate, bibigyan rin ho namin kayo ng sapat na tulong pinansyal sa mga darating na araw. Irene Manalo, good afternoon po. Paano po yung namamasada ng jeep sa ibang bayan tapos hindi nakasama sa listahan ng LGU? Kung saan siya nakatira, ano po ang gagawin? Wala pa ho, hindi pa ho natin sinisimulan ang payout para sa mga public utility jeep tulad na nasabi ko sa mga darating na araw pa yan. Antayin ho natin kasi ang listahan naman ng jeep galing sa LTFRB, hindi sa local government. Good afternoon po, bakit po dito sa Malabon, iilan lang ang binibigyan? Naku po, hindi po. Basta nailistahan ho, galing sa local government nyo, lahat ho yun bibigyan. So, makipag-coordinate na po tayo sa TRU o Tricycle Regulatory Unit ng Malabon City. I'm sure, pag may license to operate kayo, kasama ho kayo sa bibigyan. Ara Sam Lagunoy, Secrex, yung asawa ko, 2032 yung expiration sa TRU ID niya ng pampasada. Pero yung dating TRU expired na yun. TRU ngayon, hi-renew ko, di pa rin nakasama. Alam nyo, basta na-renew na ho kayo, at legit na ho yung inyong ID, magpunta lang kayo sa inyong City Hall para mailagay kayo sa listahan. At huwag kayong mag-alala, hindi porket hindi kayo nakasama bukas or the next day, wala kayo. Ibig sabihin, pag may mga pahabol pa, i-entertain rin naman namin. Basta may legit at valid na basihan galing sa inyong local government unit. Vanessa Bonyon, paano po pag namatay ng operator na nakapangalan sa prangkisa? Ang pinag-uusapan naman ho natin dito, driver at driver operators. So, kung sakali kayo yun, ang sagot ko, sana ho nung namatay, inayos na ho natin yung mga papeles. Alam nyo, lagi kong pinapayo nung mayor ako na hindi pwede sa oras ng may bigayan ng ayuda, tsaka lang natin aayusin yung mga papeles. Hindi pa huhulihan lahat. Iayos nyo na kasi maaring hindi man kayo makasama sa round na to, pero kung sakaling tatagal to, maaring matulungan rin ho kayo at masama kayo. Meron tayong katanungan galing kay Princess Peralta. Magandang hapon, Secretary Rex Gatchalian. May tanong po ako, saan po ba manggaling ang pangalan sa presidente po ba ng TODA? Hindi ho. Di ba ho, ang tricycle drivers, lahat yan may license to operate o meron kayong prangkisa at license na mamasada sa inyong lugar mula sa inyong lokal na pamahalaan. Doon lang ho nila hinahango ang mga pwedeng ang mga matutulungan mula sa DSWD at sa Department of Transportation. Payman Acuña, paano kung hindi kaya nakapunta ng operator dahil may karamdaman? Pwede mo bang asawa mag-claim?
Tulad na nasabi ko, kung hindi man nyo makukuha bukas, sa susunod na araw o sa mga darating na araw. Pero para hindi na humahaba pa yung proseso na may authorization pa, panibagong verification pa ho kasi yun, I suggest, puntahan na ho natin physical. Kaya ho natin yan kasi marami namang payout center, 30 yan sa buong Metro Manila na malapit sa inyong lugar. At sabi ko nga, ilang araw rin tong tatakbo. Makipag-ugnayan lang kayo sa inyong mga lokal na pamahalaan para malaman nyo kung saan, anong oras ang schedule ho nyo. Mark Anthony Sampang Lumbay, Sir, paano po pag wala akong TODA pero may prangkisa ako, sir? Tricycle driver. Meron ho bang ganon? Sorry sa tagal ko naging mayor, alam ko normally pag meron kang prangkisa, meron kang kinabibilangan na linya at lahat ng linya meron niyang organized na TODA. So parang wrong question, or I guess hindi ko alam pero i-check niyo mabuti. I'm sure meron kayo. Pero hindi naman yung TODA niyo ang nagbibigay sa amin ng listahan eh. Ang nagbibigay ng listahan sa amin, mga lokal na pamahalaan niyo. So pwede rin kayo makipag-ugnayan sa kanila. Reminder mga kababayan, ilang araw rin to tatakbo hanggang 3 araw sa Metro Manila. Huwag ko kayo magtungo sa payout center ng lugar niyo kapag hindi niyo pa schedule. Kasi hindi kayo ma-entertain. Sayang lang sa effort. Pumunta ho kayo sa payout center sa lugar nyo kapag ka-schedule nyo na. Paano malalaman na schedule? Pumunta lang kayo sa inyong lokal na pamahalaan. Sila ho magkukwento sa inyo kung kailan ang schedule nyo. Good afternoon po, Sec Rex. Yung mga Joyrider at Movie It, may ayuda rin ba sila katulad ng matatanggap? Tulad ng sinabi ko, pagtapos ng tricycle drivers natin, yung mga MC taxi naman, Grab car, and then later on, yung mga PUJ at yung mga delivery service. So yes, the answer is yes. At to, may bago tayong tanong galing kay Gab Eileen. Bakit yung InDrive po di nag-aasikaso ng registration sa LTFRB? Unfortunately, hindi ko masagot. Better itanong nyo ang inyong company management. Meron pa ho dito, galing kay Aljon Villarreal. Paano po yung mga rider nilalamove na walang prangkisa? Kung wala kasing prangkisa, sa pagkakaalam ko, hindi ka naman pwede mamasada, di ba? So, I think that's a question that should be answered by the rider himself. Ba't wala kang prangkisa? Ngayon, meron tayong tanungan galing kay John Len Ordovina. Sir, kami po wala sa listahan. Lehitimong tricycle driver kami, pero wala kami sa listahan. Binase po yun sa master list ng pandemic. Hindi po totoo ang master list ng pandemic. Bago ho lahat ng listahan ng inyong mga lokal na pamahalaan. Hindi pa huli ang lahat, magtungo kayo sa inyong local government unit para ma-trash out ho ang inyong katanungan. Kasi hindi ho pandemic list ang gagamitin namin. Napakatanda na listahan na yun. Yung anak kong, galing naman kay Flores Lavado, yung anak ko pong operator, siya po wala. Po siyang TRUID pero may prangkisa po siya or at may license po siya. Alam mo nyo, normally pag may license to operate ka, may prangkisa ka, kaakibat niyan yung TRUID o yung driver's ID na ini-issue ng inyong lokal na pamahalaan. Magkapatid po yan na dokumento. Baka naman na meron kayong resibo ng ID na yon or pwede kayong magpa-certify sa inyong TRU na lehitimo kayong driver na nakatakda dun sa makina na yon o sa motor na yon. Jerly Lalong Isip, Sec Rex, paano po yung walang lisensya dahil po may huli ng LTO na kuha po? Una po, ang humuhuli ho ng mga tricycle driver, hindi naman ho LTO kasi most of the time local yan. So pwede ho kayong pumunta sa inyong respective local government units, tubusin nyo na ho. Kung hindi, di ba may resibo naman ho yan, and yung resibo nyo, pwede nyo hong dalhin during the payout site. Pero tulad sa pagkakaalam ko, hindi rin naman ho pwede na i-confiscate yung ID po di ba? Yung bibigyan ka lang ng ticket, then ibabalik yung ID mo. So, pakicheck ko na lang sa inyong local government units na regulatory units, kung tawagin. Galing naman kay Rondel Correa Cruz, Sir, paano po kapag nasa company ka-rider, delivery rider po ako ng pizzeria, bali sa kanila po yung makukuha ng fuel subsidy kasi po third party lang po nila ako, kumbaga taga-deliver lang nila ako, pero hindi po nila ako under. Salamat. Alam mo nyo, tulad ng banggit ko, wala pa rin naman ho tayo doon sa punto na pati mga drivers or delivery services na mga private na mga restaurants, part ng round na to. Ang sinasabi ko lang, yung mga delivery service na as a company, like Lala Move, Grab Delivery, yung Food Panda, yun muna yung mga kasama. Maria De La Cruz, paano po sir, member po kami ng cooperative ng jeepney. Nakakonsolidate yung franchise namin sa kooperatiba. Sila po magbibigay ng master list. Tulad na nasabi ko, pwede ko kayo makipag-jeep, public utility jeep po kayo.
makipag-ugnayan po kayo sa LTFRB kasi nililikom na ho nila ang mga bilang ng mga drivers na nag-drive ng mga jeep ho natin. Meron pa ho tayong tanong galing kay Michael Pasqua. Magandang hapon po, Sec. Paano po yung 5 yung linya ng tricycle, tapos isa po ang may-ari pero may mga spare driver po lahat yung 5 pong yun. Tulad ng sinabi ko, driver naman ho ang tinitignan natin, hindi naman ho operator. Bukod na lang pag operator, driver ka rin. Pero pag dito sa programa na to, yung chuper po ang pinapasok sa listahan. Tulad ng sabi ko, bukod na lang pag ikaw rin ay driver na operator din. So, meron tayong magandang hapon po, sir. Gusto ko sana magbigay alam sa inyo yung tungkol po sa fuel subsidy. Paano po yung mga matagal na... Ang fuel subsidy ho ay under sa Department of Transportation. Itong ibinibigay ho bukas ay tulong pinansyal or cash relief assistance. Magkaiba po yan dalawa. Antayin na lang ho natin yung announcement ng DOTR tungkol sa alituntunin ng fuel subsidy. Linawin ko, hindi ho to fuel subsidy, kundi cash relief assistance. So po o ayuda para sa ating mga naapektuhan nitong pagtaas ng presyo ng petrolyo. Galing kay Rudy Lopez, paano po yung isang bayan na walang municipal tricycle operator permit, makakakuha po ba ng ayuda? Alam nyo, wala naman hong bayan na wala hong regulatory power. Nasa batas po yan. Hindi ho tayo pwedeng mamasada kung wala ho tayong permit galing sa inyong mga munisipalidad. At imposible naman ho siguro na may munisipalidad na hindi ine-exercise yung kanyang powers to issue permit sa tricycle. Baka mistaken ho tayo, tanong ho natin si Mayor. I'm sure sa bayan nyo masasagot niyo yun. Jumong Miyako, hello sir, paano po ang tricycle driver po? Wala po ako sa listahan. Nangyari may second batch pa ho ba? Sa next couple of days, 3 araw ho to. Tuesday, Wednesday at Thursday, ang payout natin sa 30 na payout sites dito sa buong Metro Manila. Pwede nyo na pupuntahan ang inyong tricycle regulatory unit para ma-check kung ba't wala kayo sa listahan at maisama kayo accordingly. Kasi ang layunin ng ating Pangulo, lahat ng naapektuhan na driver or driver/operators ay mabigyan ng tulong pinansyal. Meron pa tayong tanong naman galing kay Lisa Tulagan Fernandez. Sir, tanong ko lang po, yung mga nagbaboundary, may makukuha rin po ba? Di ba pag nagbaboundary ka, super ka. So, ibig sabihin, yes, kasama ka. Meron tayong tanong kay Sir Tupper Chris. Sir Rex, tanong ko lang po, paano po malaman kung kasali kayo makatanggap ng ayuda? MC Taxi. Magpapublish ho ang LTFRB ng listahan para ho malaman nyo kung kasama kayo at bahagi kayo ng MC Taxi na community. Meron tayong tanong kay... ito, nasagot ko na. Yung Lala Move, sir. Yes. Darating rin po tayo dyan. Part yan ng delivery services. Kasama rin po ba ang mga members lang ng tricycle driver? Yung nakikilabas pero hindi ho member. Unfortunately, hindi ho tayo registered. Colorum ho tayo, so baka hindi tayo masali. Galing naman kay Tine Octavio. Good afternoon. Marami din pong naghanap buhay na mga rolling like food cart. Paano po sila? Tulad ng sabi ko, lahat ng apektado tutulungan pero iniisa-isa lang ho natin para sa maayos na pamamaraan ng pag-distribute ng tulong pinansyal. Meron pa, halos nakita ko, halos pare-parehas na yung mga tinatanong ho natin. So siguro uulitin ko lang. Sa ating mga kababayan, ang direktiba ng ating Pangulo sa DSWD at sa Department of Transportation, tulungan ng mga maliliit nating mga mamamayan, mga tsoper po natin ng public utility vehicles tulad ng tricycle drivers, jeep drivers, MC taxi drivers, grab car service drivers, pati na rin yung mga iba't iba pang delivery service, matulungan na makasabay or matulungan na hindi na maipit ng husto dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Gagawin ho natin to sa mabilis na panahon. Magsisimula na ho bukas sa 30 na payout centers sa Metro Manila. 3 araw para sa tricycle drivers and next week sunod-sunod na yan. MC Taxi, Grab Car, Jeep at Delivery Service hanggang sa bago mag-Holy Week. Pagtapos ng Holy Week, lalabas na tayo ng Metro Manila para naman sa mga ibang syudad at iba pang lugar na may mga ganitong sektor na naapektuhan. Ang request ko lang sa inyo, una, huwag ho tayo dadagsa sa mga prescribed payout center pag hindi pa natin schedule. Sayang ho ang inyong oras na maghanap buhay. Pangalawa, paano nyo malalaman kung bahagi kayo at kung schedule nyo na, makipag-ugnayan po tayo sa inyong mga lokal na pamahalaan.
tulad na nasabi ko, ang DSWD ay para sa lahat, and siguro ang final question na sasagutin ko galing kay Luz Biminda Gregorio Alparo. Sek, may napagsabi po na maghabol sa pagpasa sa wala sa master list, 3,000 na lang daw ang makukuha. Parang ang tanong niya, kung nahabol ka lang ba, 3,000 na lang? Hindi po, 5,000 pa rin po, basta nasa master list ka. At sino ba gumagawa ng master list? Ang gumagawa ng master list, ang inyong mga lokal na pamahalaan. Saan po nila to kinukuha? Walang iba kundi sa listahan ng mga inisyuhan nila ng prangkisa at mga ID. So doon ho lang ho tayo babase. Ako naging mayor ho ako kaya alam ko na every year yung ginagawa ng local government unit para fair sa lahat at may basihan ho tayo. So hindi ko na ho pahabain pa kasi napansin ko marami pa ring tanong pero halos parehas na yung nature ng tanong. Sa mga kababayan ho natin, gusto ko hong sabihin sa inyo na itong ganitong Facebook live sessions natin ay hindi naman ho ito magwawakas ngayong araw. Sa mga darating na araw, we will keep on doing this so that we can inform the greater public kung ano yung mga susunod. Now, last warning. Kung may masamang loob na hindi ko sinasabi may gagawa, kung merong mga opisyales ng samahan nyo na magtangka na bawasan ang inyong ayuda na matatanggap, mag-report lang ho kayo sa Facebook account ng DSWD or isumbong nyo sa mga mayor nyo. Kasi alam nyo, ako naging mayor ako at alam ko hindi yan pahihintulutan ng inyong mga mayor. Isumbong nyo kay mayor or isumbong nyo ho sa amin sa DSWD. So muli, maraming salamat. Good afternoon sa inyong lahat.